Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy. And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. Kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ng aming mga Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, habang nanonood po tayo ng live, tayo po ay maging mindful. Huwag natin hayaan po na tayo ma-distract, and i-mention na po natin yung ating mga disciples, leaders natin, especially yung ating mga invites. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ni-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awitin. Nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang.
praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody na lahat po nanonood ng live ngayon na tayo po ay mag-focus and wag po natin hayaan na ma-distract po tayo, and habang nakikinig ng message, wag po natin kalimutan na mag-engage. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the 144 leader of CGS Las Piñas under Dangsnet, a leader of leaders, head of multimedia team, a loving wife, and mother. Let's welcome Jeneline Peña Flor. Good evening mga ka-bonfire. Magandang gabi muli sa lahat. Thank you so much unang-una higit sa lahat sa Lord for this another opportunity po para makapag-speak sa inyo tonight at makapagbahagi ng message. Binabati ko po lahat ng mga nasa online platform po na patuloy na sumusubaybay ng ating Bonfire Night. Maraming pong salamat, especially kina Pastor Rami, kina Pastor Del, at sa lahat ng mga primary leaders din po, ang mga 144 leaders, lahat po ng mga leaders, at saka lahat ng yung admin din po ng mga Bonfire Night. Thank you rin sa opportunity na ito na as another opportunity, another privilege na makapag-share po sa inyo ng message from the Lord. Ayan. So, bago po tayo mag-start, mag-pray muna po tayo. Let's pray po. Hallelujah, Father God. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa gabing ito. Marami pong salamat at sa patuloy, Panginoon, na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo ang patuloy na kumilos sa bawat salita na manggagaling sa akin ay mula ito sa inyo, Father God, hindi mula sa akin. I-cover mo po ako sa inyong makapangyarihang kamay, Father God, at dalangin ko po na ang mensaheng ipaparating nyo through me, Panginoon, ay magbigay at magbukas ng mga puso at isipan ng bawat isa at makapagpa-transform, Lord God, at makapagbigay ng kalakasan din, Lord God, encouragement. At ikaw ang patuloy na maging sentro ng gabing ito. Ikaw ang dahilan ng gawain nito, Lord God, sa lahat ng dako, Panginoon, sa buong Pilipinas man or sa online, sa mga iba't ibang bansa at mga provinces. Ikaw ang patuloy na kumilos sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, Father God. At nataas po namin ang lahat ng ito sa inyo mula umpisa hanggang matapos ang gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ayan. So tonight po, ang ibabahagi ko po sa inyong message ay ang theme po natin tonight is the missional life. Ayan. The missional. So from the word mission. So syempre knowing, no, especially yung mga matatagal na pong taga-subaybay po ng Bonfire. Mostly yung mga nagiging message din po natin dito is about yung tinatahak po talaga natin sa vision. Yung talagang pinapagawa ng Lord. And tonight po, no, i-highlight natin kung gaano ka-importante na yung buhay talaga natin, umiikot siya sa misyon. No, marami naman talagang tao na they are actually seeking, ano ba talaga yung mission ng buhay ko? Bakit nandito ako sa mundo? Ayan. So maraming tao na they are looking for ways, on their own ways, and they are claiming it na iyon yung mission ng buhay nila. So yung iba maraming talagang marubdubang paghahanap buhay, no? Tapos marubdubang pag-aaral sa mga estudyante, no? Marubdubang gawain sa bahay bilang mga housewife, 'di ba? Meron pang mga housewife na bukod sa bahay may mga work from homes na ngayon, 'di ba? Yung mga dahil digital age na ngayon. So yun doon umiikot ang mission nila pang dito lang sa mundong 'to. Yan. So tayo, pag sinabing mission na nakaugnay sa Lord, no, dapat back up yan ng Word of God. Even yung mga company din, 'di ba? Iba't ibang companies mayroon yung vision and mission.
Pero tayo, ang pinaka-focusan talaga natin, talagang kailangan maging malinaw sa bawat isa sa atin, especially kung ikaw ay leader, disciple na, or uma-attend pa lang ng mga gawain na cell group, or kahit sympathizers. Hindi naman aksidente kung bakit nakakapakinig ka sa mga oras na ito, tayong lahat. No, yung pinaka-main verse natin tonight is matatagpuan po sa Lucas 10:1-3 or Luke 10:1-3. Sabi dito, "After this the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. He told them, 'The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. Go, I am sending you out like lambs among wolves.'" Ayan. So mismong si Jesus Christ yung nag-appoint. Nag-appoint siya ng 72. No, 72. Yung 72 na yan, no, divisible yan sa 12 eh. Pagka inano natin, dinivide natin sa 12. No, may pag-math na tayo dito. Magamit man lang natin yung natututo natin sa math, di ba? So si Jesus Christ, no, nag-build kasi siya, di ba, ng 12. Actually, yung 72 na yun, na in-appoint niya, may purpose, no, para ma-fulfill yung mission. And even si Jesus Christ, meron siyang strategy rin na ginawa. Pinagdala-dalawa niya pa, di ba? Tapos kung saan, in-appoint niyang, pinadala niya sa mga lugar kung saan din siya pupunta. Ibig sabihin si Jesus Christ talagang napakatalino ng Panginoon natin. Hindi siya basta susugod lang basta-basta. Di ba? Meron siyang kaparaanan, may plano talaga. Ayan. So basahin ko na rin sa Tagalog. Isinugo ni Jesus ang 72. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Humayo kayo. Isunusugo ko kayong parang mga tukpa sa gitna ng mga asong gubat. Ayan. So dito talagang si Jesus Christ mismo nagsabi, idalangin sa may-ari ng aanihin. So yung importance ng prayer. No, sa pagkakaroon natin ng mission, so naghahanap, di ba maraming tao naghahanap ng mission nila sa buhay. Gusto nila maklear ano ba talaga yung purpose, ano ba yung mission ng buhay ko. Kailangan talaga, eto pag kung naunawaan talaga natin to, napaka-importante talaga ng prayer life. No, Lord, padala mo sa akin. Ipakita mo sa akin. At dalhin mo ko dun. No. Ayan. So ang mundo natin ngayon, maraming naghahanap ng hope, ng pag-asa. They're hopeless. Pero naalala ko nga, meron akong nakilalang kabataan before. Meron akong nakausap. Ngayon kasi lumipat na sila ng province eh. Pero naniniwala ako kung anong tinanim ng Lord sa puso niya ng mga salita ng Diyos, nandun pa rin siya. Sabi niya, Ate Beck, natatakot ako sa future. Hindi ko alam kung anong mangyayari, kung makakapag-aral pa ba ako, kung makukuha ko yung course na pinapangarap ko. Ang dami niyang fear. Ang dami niyang, parang nawawalan na rin daw siya ng pag-asa kasi yung kalagayan ng buhay nila ay ganito lang, ganyan. So, even every one of us, may mga ganong situation din posible sa buhay natin na parang minsan tumitingin tayo sa sitwasyon na parang wala ng pag-asa. Na parang ito na yata yun, ito na yata yung pinaka-final na yun. Diba? At maraming tao sa paligid natin, especially yung mga hindi pa nakakilala kay Lord, maraming ganun yung kaisipan nila. Pwedeng nagsimula rin tayo ng ganyan. Kaya nakilala natin si Christ para tayo naman yung mahanap yung mga tao naghanap ng pag-asa. Because they are also feeling hopeless, helpless. Walang tumutulong sa kanila. Kahit alam nilang kailangan nila ng tulong. Diba? Pero hindi nila alam kung saan nila hahanapin yung tulong. Hindi nila alam kung paano. Diba? Ayan. So naalala ko rin, meron isang lumapit din sa akin. Nagkakaroon siya ng anxiety attack. Ang dami niyang takot at alalahanin.
na parang ang dami niyang dreams, kumbaga napaka-positive naman niya nagsimula talaga. Napaka-dreamer niyang tao talaga. And nakita niya yon, na-fulfill niya rin yon, nagkaroon siya ng mga properties, mga bahay, kotse, ganyan. Pero dumating siya sa point na nakakaranas nga siya ng anxiety attack. At ang madalas na ugat niyon sa dami ng stress na yung bigat-bigat na mga responsibilidad at her young age. At yung pakiramdam niya na parang hindi niya na alam anong gagawin niya. Ngayon, may mga pagkakataon na kahit bumabiyahe siya, natutulala na lang siya. Yan, habang nagda-drive, muntik na nga din daw siyang masagasaan or maaksidente. Pero but na lang nakapag-preno siya tumabi. So minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, sa sobrang dami ng iniisip, ang daming nagde-trigger ng stress, nagde-trigger ng mga bigat na sa puso, sa isipan natin as human. Lalong-lalo na kapag hindi pa talaga totaling malalim yung pagkakilala kay Lord. 'Di ba? Ang daling pumunta dun sa darkest point na parang gusto ko nang tapusin to lahat. 'Di ba? Di ba naalala niyo rin yung message ni Jemarie last week? Last week. Diba? So napaka-importante. Itong mga taong to, marami sa paligid natin, mukha lang silang nakangiti, lalo sa online. Marami nakangiti sa online, yung parang pa-project, they are okay, they are going somewhere, they are fulfilling, achieving something good, great. No? Pero at the back of every scene, na pinapakita, pinoproject na sa online, ang dami pala talagang basag sa likod ng social media. Diba? They are spiritually lost. So si Jesus Christ, nais niyang mahanap natin tong mga to. No? Na kailangan nila din ng peace. Kung paano tayo nakakilala kay Jesus Christ, nagkaroon tayo ng peace because He is our Prince of Peace. Diba? Mahirap din kapag may mga lumalapit sa atin, sasabihin sa atin, pagkausap kita, pakiramdam ko, may safe zone akong tao. Ikaw yung safe place ko. Delikado po yan, mga kapatid. Yung nakita ka niyang safe place. No? Paano pag namatay ka? Na-experience kayo, may someone na nagsabi din sa akin na parang pagkatabi niya ako, nakakarana siya ng peace. Na feeling niya safe siya. Actually, nung sinabi niya yun, sinabi ko rin yung truth sa kanya. Sabi ko, huwag kang dumepende sa akin. Kasi paano kung makita, marami ka pang pwedeng makita ang flaws sa akin. Paano pag namatay ako? Paano kung hindi ako available? Pinupush ko talaga siya pabalik kay Lord. And then, alam niyo ang nakakatuwa, nang ginawa ng Lord, after 2 weeks of chat lang talaga kami. Chat lang kami. After 2 weeks, sabi niya, thank you kasi hindi mo ako pinalapit sa'yo or pinadwell yung mahanap yung safe place sa'yo. Kasi sabi niya, tama ka, sa Lord ko lang talaga makikita yun. No? Si Lord talagang, yung serenity na tinatawag, kay Lord lang talaga kasi natin may experience yun eh. Yung sabi nga ni Pastor sa preaching niya na yung si Jesus Christ lang yung makapag-feel ng part na yun sa puso natin. And there are so many people outside na nasa paligid lang natin, pwedeng pamilya niyo na rin yun. No? Minsan akala niyo okay lang kasi nagkatawanan kayo. Minsan akala niyo okay lang kasi magkakasama kayo, nagkakainan, bibiruan. Pero pag nag-iisa sila, pwede pala sang nakaka-experience ng emptiness pa rin, hopelessness pa rin. Naguguluhan pa rin sa buhay. So sa Jesus Christ, ganun yung nakita niya, yung compassion niya sa mga lost, compassion niya dun sa mga alam niya, yung nilitong-lito, yung mga tao. So, ano ba talaga yung gagawin ko sa buhay? And kailangan makita natin yun sa kanila. Na makita natin yung ganong needs ng mga tao. No? Kasi mahirap din kung di rin tayo naka-experience ng mga ganong moment, yung peak ng buhay natin. Hindi tayo makakonect sa kanila. Diba? Kung lalo na kung di naman din talaga natin experience. Diba? Pero, ang banal na spirito kapag nasa atin yan, hindi mo man yun experience exactly as how they experience it. Bibigyan ka ng habag na tong mga taong to kailangan nila ng tulong. They need someone na magli-listen din sa kanila.
No, kasi madali sa atin mag-judge lang agad eh. Agad-agad. Pwede natin piliin yun anytime. Without compassion. Without yung may experience yun talagang on, yung put our feet on their shoes. Diba? So si Jesus Christ, nakita niya yung crowd na ready na silang i-harvest. No? Kailangan lang din talaga silang mag-gathered. Ayan. So Jesus did not send only the 12 apostles, pero yung 72, sabi nga sa binasa natin, reminder to na ang Diyos, no, may mission siya sa atin, hindi lang para i-reserve para sa mga few spiritual leaders. It is the calling of every believer. Ayan. So a missional life is not about waiting for the perfect opportunity. It is about faithfully serving Christ wherever He sends us. So sa mga situation, pwedeng, alam niyo, yung mga bumabiyahe man kayo, tapos minsan may mga na-experience na ba kayo, na biglang may lumapit sa inyo, tapos di na alam yung gagawin. Pero ingat lang din na, kasi may ibang, opportunista. Yung lalapit, tapos hingin ka ng pera, tapos wala na yung cellphone mo, after niya mag-usap, bit-bit na pala niya. Diba? Yung mga ganun. So always be discerning. Kasi may mga taong talagang pag tiningnan mo, kahit sa labas, talagang yung mga sitwasyon nila ang nakakalungkot, nakakaawa. So tayo, magkaroon talaga tayo ng faithful na pag-serve kay Lord. Kahit saan man niya tayo dinadala. So kung nasa abroad ka man, baka diyan ka talaga nilagay ng Lord para yung mga kababayan natin diyan na nasa abroad, sila yung gusto ng Lord na i-reach out mo. Diba? Nasa provinces man tayo, o kaya isa ka mang sobrang busy ka sa loob ng kakaasikaso ng bahay, hindi ka makalabas ng bahay minsan, online na tayo, di ba? Wala nang excuse. So yung pinaka-point number 1 natin, dako tayo sa point number 1. Introduction pa lang pala yun. No? So na point number 1 natin, the harvest is plentiful. Sabi nga sa Luke 10 verse 2a. Sabi niya, sa Matthew 9:36, sabi dito ni Jesus Christ, sabi dito sa verse na to, nang makita niya ang napakaraming tao, habag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. So yung mga tao nakita ni Christ, no, naawa na habag si Jesus Christ. Yung grabing pagkahabag, yung awa niya na kawawa tong mga tao. Alam niya, ligaw eh. Alam niya na litong-lito sa buhay. No, ang daming mga tanong, ang daming yung broken heart, broken spirit, broken dreams, 'di ba? Broken love life, 'di ba? Yung mga ganyang mga sitwasyon, no, yung mga dream job na hindi natupad, 'di ba? Yung mga pangarap na hindi nakamit, 'di ba? Pero minsan hindi lang doon. Hindi pong kahit nasa kanya na lahat, gusto niya na magpakamatay. Di ba may mga ganyang balitaan din tayo? Tataka ka, ba't nasa kanya naman na yung lahat? Pero ba't gusto niya nang tapusin lahat? Kasi nga may empty, may vacuum sa puso, may vacuum sa buhay. At nakikita ni Jesus Christ yun. Kaya si Christ, ang gusto niya mangyari, no, magkaroon talaga ng magpapastol sa mga yan. Ayan. So tayo, may mga pagkakataon, especially yung mga naka-experience dito na ang tagal-tagal ng cell group leader, or nagtatry na makapag-build ng cell group. Pero feeling niya, nauubusan na siya ng soul. Hindi ko na alam saan nakukuha, saan ba mag-win. So, pero andun yung desire niya na makapag-win. Diba? Ayan. So, yung may mga pagkakataon na si Lord, uunahin niya muna talaga tayo. Yung tayo, as a person. Naalala ko rin ng mga pagkakataon na ito naman yung pag-minister ko or pagiging part ko ng media. Dumating din talaga ako sa point na sabi ko, Pastor, papaalam na kay Pastor. Pastor, pwede po bang magpaalam na ako sa media? Kasi hindi ko na po makita yung parang hindi ko makita yung pag-function ko na ma-maximize paano ba yung pwede pa namin gawin sa media. Kasi parang feeling ko during that time, nagawa ko na yung pwede kong magawa na ma-contribute. Ayun. Pero dumating yung moment na ang Lord, meron pa pala siyang ibang dahilan. Kaya pinigilan din ako ni Pastor noon na ayun,
wag muna, wag umalis, ganyan. Wag bitawan yung sa media. And then dumating nga to na nagkaroon ng online. Kasi naalala ko rin din dati, may mga moment pa na nagtatalo-talo na dito sa TS Cruz kasi dito sa lugar na kasi parang nag-aagawan na ng mga alaga, ganyan kasi nakabox sa loob ng isang subdivision. So, nagkakatampuhan kasi yung nag-umattend sa cell group niya, umattend na rin dun sa kabilang cell group niya. Yung mga ganun. Pero nung dumating yung point na nung great opportunity, nakita ko ring blessing ng Lord na nagkaroon ng online, doon ni-reveal ng Lord, ang dami pa pala talaga na pwedeng i-harvest. Hindi lang pala dito sa community dito. Napakalawak. Parang isang nasa karagatan. Pag tinignan mo, visualize mo yung kung ano yung meron sa online. Napakaraming seekers sa online na pwede tating maabot. So wala talagang scarcity of soul. Hindi tayo maubusan ng soul na ma-harvest. Kailangan lang talaga natin na pusuan, na makita na itong mga to, katulad ng sinabi ni Jesus Christ, kailangan din nila na magpapastol. Yeah. Sabi ni Jesus Christ sa John 4:35, hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Sa Jesus Christ, dito yung binanggit niya, 4 na buwan. No? Anihan na. So yung alam ng mga yung mga nasa nagpapalay, na nasa mga bukid, alam nila yan kung ilang buwan bago mahinog yung palay. Naalala ko nung nag-vision casting kami, may nagtanong, sabi niya, Ate Jen, sabi niya, paano po ba malalaman kung ready nang i-harvest? Kasi di ba minsan nag-ano tayo ng concrete, absolute na, paano ko ba malaman kung pwedeng ito ma-harvest? So yung mga taong nami-meet natin sa online, minsan di ba nangungulit tayo? Minsan iba, ignore ka lang, binablock ka pa. Di ba? Minsan, mapoprostrate ka pa niyan. Ako naalala ko dati nung nagsisimula ako sa vision, sabi ko, Lord, ito pala yung kailangan ko pantanggalin. Kasi meron pala akong yung pag hindi ako nag-response nagtatumpo pala talaga ako nung una. Yan isa sa mga unang mga tinanggal ng Lord sa akin eh. So yung mga sa hina-harvest natin sa online, may timeline yan. Tanim ka lang ng tanim ngayon. Sabi nga, hindi naman din talaga paglagay mo ng seed ngayon, kinabukasan, isang malaking puno na yan at nagbubunga, di ba? So yun, hanapin natin yung mga nagre-response na. Yung nagtatanong na, napanood ko yung sinend mong 3-minute videos, natouch ako, na ang ganda ng message, no? Pagka sila, nakita mo na, seeking na sila, nagtatanong na sila. O kaya andun na yung eagerness nila nakikita na, kinukulit ka na, kailan yung ano yung morning prayer, ano yung narinig ko sa yung devotion. No, yan yung mga key. Na pwede, yung paunti-unti, pwede mo na yan silang ma-harvest. Kasi doon na yung heart din nila, na gusto na rin nilang makilala si Lord. Nag-gather mo na yan sila. Saan sila i-gather? Sa cell group. Hindi yung pagtanong nila, parang suplada mo pa. No? Walang disciple dapat na supladita. No? Suplado. Pagdating sa pag-win soul. Hindi mo pwedeng sabihin, mahihain kasi ko eh. Introvert kasi ko eh. Kahit sa online, kahit sa chat na, introvert ka pa rin. Sa online talagang, dito talaga sa vision nakakatuwa. Kasi kahit ano yung personality mo, mahihain ka man, or sa personal. Pag kumilos talaga ang Lord sa'yo, matanggal yung hiya mo eh. Kasi alam mo, napaka-valuable ng pinapagawa ng Lord sa atin. Sa vision. Magiging walang hiya ka. Hindi naman yung walang hiya na diba? Yung makamundong yung makamundong walang hiya. Walang hiya, ibig sabihin matapang ka na mag-share ng Word of God. Kasi alam mo, napaka-treasure nitong ginagawa natin para sa Lord. Si Jesus Christ, ang kanyang, kung paano niya nakikita yung mga tao, nakikita niyo yun na mayroong great spiritual potential. Nakikita niyo may potential tong mga taong to. So kaya tayo rin, bilang mga disciples ng Panginoong Jesus, dapat yung faith natin, huwag natin tutuldukan yung mga tao. Wala nang pag-asa yan. Gandiyan na lang yan. Diba? Dapat magkaroon din tayo kung paano nakita ni Jesus Christ yung mga tao na
they have great spiritual potential. Hindi tayo yung tipong tayo na yung nasa hukom na tapos na yung buhay niya kasi hanggang ganyan na lang, hindi na talaga magbabago yan. Si Jesus Christ, nakita nga niya yung bawat isa sa atin, may potential pala na gagamitin sa mission niya. Di ba, sa kingdom? Ganun din tayo. Kahit anong pangit pa nung past ng isang taong yan, di ba? Kahit ano pang nagawang pagkakamali ng taong yan, huwag natin tutuldukan na hanggang doon na lang sila. Ang magkaroon talaga tayo ng faith na walang imposible sa Lord. Na yung taong yan, kayang gamitin din ng Lord. Kasi ganoon din naman tayo dati. Nagsimula tayo, dami natin dungis sa pagkatao natin yung pagkakamali. And even until now, pinoproseso pa rin talaga tayo ng Lord. And nakitaan tayo ng Lord ng potential na, eto nakikitaan tayo ng Lord na dadalhin natin yung vision, yung mission na to, faithfully. Kaya magpapatuloy tayo hanggang huli. Diba? Kaya huwag nating hayaan na parang tinatapon lang natin, parang wala lang. Diba? Bawat pag-attend sa cell group, hindi yan wala lang. No? Kaya huwag nating hahayaan na binabaliwala yung lahat ng mga gatherings, yung mga equippings and training. No? The problem was never the harvest. Hindi problema yung harvest. No? Ang problema na maraming tao spiritually lost and waiting sila na makarinig ng good news. Ayan. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, kailangan ng mga tao na yung truth na talaga yung masabi. Hindi na yung parang laging babybihin. No? Siyempre yung may timeline pa rin lagi. No? Hindi pwedeng habang buhay alagain. Dapat, dito kasi ang pinapahayo na ni Jesus Christ, alagad eh. Diba? So kapag alagad ka, dapat di ka na alagain. Yung tipong mas matanda, isa ka na sa mga sa Ice Age tinuturing sa cell group nyo. Ikaw yung pioneering sa cell group nyo. Nang dami ng naging cell group leaders, ikaw gusto mo pa rin, babybihin ka ng leader mo. Wala talagang breakthrough na mangyayari doon. Magiging patong-patong pa yung problema mo na may experience. Yung mga ganyan na binibigay na yung pinapakita na ng Lord, kaso ayaw embrace yung pinapagawa ng Lord. Bakit? Kasi may ibang agenda. Gusto niya yung agenda niya yung gawin, hindi yung agenda ni Lord. Yun yung mahirap kapag nilalaban pa natin yung gusto natin kaysa dun sa talagang gusto ng Lord na gawin natin. The harvest represents people who need salvation, diba? Yung mga taong kailangan ng hope, yung feeling helpless na. Yung mga taong naghanap talaga ng truth. Kasi ang dami ng ligaw na turo. And they are looking for yung true message ng gospel. At ikaw yung dapat na maging kabahagi dyan ng Lord. Hindi yung ikaw pa yung yung nakikisabot. Oo nga, tama yun. Ano nga ba yung Mother God? Parang gusto ko rin siyang makilala. Diba? Nakisabot ka na rin din sa maling turo. Ayan, kaya kailangan pumapasok tayo sa discipleship. Inaaral talaga natin yung salita ng Diyos. Mamaya, nakikisugod ka, tapos hindi truth yung dala mo. Di ba? Gusto mo lang maki-jive, no? Sabay. Kasi yung sa cell group nyo, marami ng leaders. So, undergo ka muna ng process. Huwag kang tumalon. Kasi sa shortcut, maraming danger dyan. So, maraming naghahanap ng restoration. Ma-restore yung relationship nila kay Lord. Kasi yung iba, nasisway. So, they need restoration. Maging kagamitan ka ng Lord na ikaw yung tutulong na makarestore sa kanila. Hindi yung ikaw yung nagtataboy pa sa kanila. Bakit nandito ka? Ba't tumating ka na cell group? Ba't dito ka sa church? Diba? Pag mag-ayari ng church, dapat hindi tayo gan. Dapat tayo yung ambassador ng Lord for restoration. Hindi yung tayo pa yung nagiging dahilan ba't sila nawawala kasi dahil ang cold ng treatment mo. Diba? Mas malamig pa sa bangkay. Diba? Dapat tayo yung nagbibigay ng instrument tayo ng Lord for restoration, hindi pampalala ng sitwasyon nila. Diba? Tayo yung gumagaway ng saan yung direction natin, papunta tayo kay Kristo, dun sa liyunin ni Kristo. No, hindi para ilapit sila sa, ang dami kasi nating opinion. Dapat opinion ko yung naririnig. Parang hindi ka mapakali pag hindi narinig yung opinion mo. Pero ang opinion mo ba ay biblical? Ang opinion mo ba naka-align sa kalooban, sa puso ng Lord? Diba? Maraming naghahanap, gusto makalaya. Ang hirap nung kalagayan nila kasi
nasa isang sitwasyon sila na hindi na alam ang gagawin nila. Yung meron ako na-experience na nakausap, isa siyang cancer survivor. During that moment, nakita niya na kailangan niyang i-let go. May pinapasurrender ang Lord sa kanya. Isang relationship na hindi tama sa paningin ng Lord. So, ginibap niya yon, yung relationship na yon. Parang naging third party kasi siya. Umiyak siya habang nag-share. Sabi niya, Sis Jen, tulungan mo ako ipag-pray na makayanan ko. Kasi in pain siya eh. Imagine nyo, during that time, may cancer na siya. Tapos kailangan pa siyang i-let go para sa Lord. Para masunod, magawa. Andun na yung desire ng puso niya eh. And she was asking for a prayer na kayanin yun. So ako, ang magagawa ko lang din talaga yun. Kasi si Lord ba rin yung kikilos mag-mystery sa kanya during the moment na kailangan niya ng strength. Si Lord lang talagang kailangan niyang kapitan. So we prayed about it. Ayun. And yun, praise God, no? Yung pagkilos ng Lord sa kanya, yung huling usap namin na nagbalita siya about sa kondisyon niya, praise God na napagtagumpay niya pati yung cancer na experience niya. Now, merong healing. Kailangan lang talaga itong mga tao, huwag natin palabitin sa atin para maging close lang sa atin. Mamaya naging close sa atin pero malayo na pala kay Lord. No, itulak talaga natin silang lahat pabalik kay Kristo. No, huwag natin silang i-entertain na, grabe, masaya sa church. Gagaling ng mga singers doon, gaganda ng mga singers doon. Malulupit mga media doon, tsaka matatalino yung mga... Hindi yan ang magiging basis natin bakit tayo nag-aakin ng mga tao sa church. Diba? Dapat talaga kay Jesus Christ. Kaya may mga danger kapag kayong may mga sinasabi sila, grabe, dyan talaga sa CGS, naligtas talaga ako sa CGS na yan. Pero si Jesus Christ hindi nabanggit. No? Dapat si Jesus Christ yung na-elevate natin. Kasi gawa ni Jesus Christ, dapat yung credit binibigay talaga kay Lord lahat. Huwag natin i-discredit si Jesus Christ. Diba? So sa vision na ginagawa natin, yan yung kailangan na ng mga Marami akong na-encounter galing sa mga church, ibang churches na walang vision yung church nila. Kaya naghahanap ng gusto nilang magamit, ma-maximize talaga yung buhay nila eh. Kaya pupunta sila sa CGS. And nakita din talaga nila na ang linaw ng laging pinapadalang mensahe sa atin, every Sunday preaching ni pastor, yung mga training and equipping, lahat nakasystematize. And nakita nila, nandoon din talaga ngayon na, nakita ko rin yung growth nila. Yung mga inawakan ko rin ng mga co-leaders ko na pinapalagaan ng Lord sa akin. Nilalaban talaga nila. Kahit alam nila may struggle. Pero nakita kasi nila yung vision. Naintindihan nila yung pinapagawa ng Lord. Alam niyo yung pakiramdam na hindi ka na makontento, na nakaupo ka lang at nakikinig. Gusto mo nag-contribute ka na. Nasa ganong level na. So syempre, yung mga na-harvest natin, hindi naman natin pwedeng harvest ka kaagad, kakilala nyo palang unang araw, pataanin mo sa proseso. Huwag mag-shortcut talaga. And ganun din, kahit anong desire niyan, na gusto na niyang mag-build ng cell group. Pero hanggat hindi dumadaan sa proseso, huwag kayong pumayag. No? Kasi kailangan makita rin mo na sa kanila yung humility, na they're also willing to undergo discipleship. Pwede silang mag-gather, no, makapagbuo ng cell group. Pero kailangan, huwag silang mag-i-skip dun sa process. Kasi kailangan pa rin talaga nila na daanan yun. Kasi anong i-build nila dun sa hindi naman duman sa process, pero nag-build ng cell group. Hindi rin nila ipapasa yun. Hindi rin nila masasabi na, daan kayo sa process, pero siya hindi nag-process. Hindi pwede yun. So kung ano yung dinaan, si pastor nga di ba? Si pastor nga dumaan ng process Pastor na natin yun, nag-humble down pa siya sa mas bata sa kanya. Diba? So, ganun din. Tayong lahat dapat dadaan dun sa proseso. Diba? So, ngayon, sino-sino ba yung mga dapat pang included dun sa hina-harvest natin ngayon? No, yung pamilya natin nga, yan, yung mga mahal natin sa buhay. Yan yung ating first ministry. Diba? Even yung mga nagpapasimula pa lang ng magbuo ng pamilya, tapos may mga kids. No? Huwag natin i-underestimate yung power of prayer. At saka paunti-unti, ma-open na talaga sila sa Word of God kahit sa maagang edad nila. Yan talaga yung magiging pundasyon nila habang lumalaki sila. Diba? Masarap kapag makita mo na yung mga anak mo, sila pa yung,
nag-aagawan sila yung mag-opening prayer, sila yung mga ganung bagay. Pag worship time, ando dun yung desire nila. Kasi maraming pamilya wasak talaga ngayon. Away-away sa pera, away-away sa iba't ibang relasyon, away-away sa bisyo. Diba? Ang daming magugulong pamilya ngayon. And even galing ako sa ganung dysfunctional family, knowing na wala talaga kami parents during that time. So lahat kami magkakapatid magugulo. Wala talagang rombulan madalas dati sa pamilya namin. Pero praise God. Dati kasi hindi namin talaga pinag-uusapan ng Lord. Never bumukas sa bibig namin yun nung hindi pa kami nakakilala kay Lord. Pero dahil nga may mga matyagang tao na ni-reach out kami magkakapatid. And niluto rin pala kami sa prayer. Ayun. So, ganun din yung mga kaibigan natin. No? Yung mga kakilala natin, mga kaibigan natin na kala mo, ngingiti-ngiti silang okay lang. No? Pero deep inside, hindi pala. Diba? May mga kaibigan tayo, minsan sila pa yung mahirap i-win. Diba? Kasi minsan over familiarity, okay, alam nila yung kalokohan mo nung di pa nakakilala kay Lord Parang di sila makonvince. So talaga ba nagbago na to? Diba? Pero dahil nakita naman na talaga nila yung different life mo sa ngayon, pag during moment na kailangan nila ng prayer, na-experience niyo yun? Kung kailang nasa darkest moment sila, ang unang naalala nila, ikaw, para mag-pray. And that's an open opportunity. No, para ipag-isama sila sa prayer, para makapag-minister ka rin sa kanila, makapag-share ka ng gospel, makapagtanim ka sa kanila. No, hindi ka man gamitin ng Lord sa kanila sa all throughout ng spiritual journey nila. At least nakapagtanim ka. No, ano mo sa kanila. Share yung gospel. Kasi may mga ganun after mong ma-sharean, no, may iba hindi na nagpapatuloy. May mga ganung moment, pero pag-pray pa rin natin sila, wag maging bitter. No, grabe. Hindi mo na ako pinapansin. Hindi ko para sa akin. Ganun. Pero dapat na rin tayong heart na pag-pray na lang sila. Baka sa iba sila mag-minister, gagamitin ng Lord. Diba? Walang judgment, walang any bitterness, no, sa mga nag-reject sa atin. Hayaan mo na si Lord baka may ibang plan si Lord for them. Kasi ang plano ng Lord para sa each and every one of us, final na yan Gagawin ng Lord yan for us. Basta manatili lang tayo. Na magpatuloy lang tayo sa pinapagawa ng Lord. Yan. So ito yung mga workmates natin, yung mga classmates natin. Minsan ingat din yung sa mga nasa corporate world. No, marami diyan nagtatakluban ng mga kalokohan ng katrabaho. Yung for the sake ng friendship, itatago nila yung truth na yung katrabaho nila ng bababae o kaya ng lalaki. Tapos kaibigan nila yung Mr. o Mrs. So, kung tsaba ka nun kapag tinago mo yung truth, di ba? Kailangan kaibigan mo palang i-correct, mo na. Lalo kung Kristiyano ka, disciple ka. Di ba? Mag-share ka magsabi ka sa kanila ng katotohanan na mali yung ginagawa nila. Hindi yung nakikuntsaba ka po, grabe yung Grabe kasi talaga yung Mrs. mo, Mr. mo. Ikaw pa nagtulak na magkasala sila. Diba? Ganun din sa mga estudyante natin dito. Diba? Manindigan kayo na cheating is cheating, ay hindi tama talaga yun. Diba? Lalo na pag disciple ka. Paano ka makakapag-minister sa mga classmate mo kung ikaw pa yung nangunguna sa pag-cheat? Yung kopyahan. Tapos na-experience ko yun dati nung college, yung may maliit na papel, tapos nandun yung mga sagot. Tapos nagpapasahan na sila. Dapat pag disciple ka ni Christ, kahit mabumagsak ka, huwag ka lang mag-cheat, di ba? That may tatayuan kang prinsipyo kung mali talaga. Pero pag disciple ka, maging masipag ka mag-aral naman. No, wag kang umasa sa sa butike na magbibigay ng sagot sa mga exam nyo. Mag-aral din ng mabuti. Ayan, sa mga kapitbahay, no? Yung mga kapitbahay natin na favorite niyan abangan yung buhay mo. Yung mga kapitbahay nyo na ang sisipag niyan yung mga unbeliever pa, yung mga di pa talaga nakakalala kay Lord. May mga kapitbahay tayo, sisipag niyan magchismisan ng buhay mo. Diba? Yan mo lang, si Lord, may time naman din si Lord Pero ang pinakamasarap na vengeance na natin sa kanila,
kindness. No? Tsaka yung genuine, sincere talaga tayo na ilapit sila kay Lord kapag nabigyan tayo ng opportunity. Diba? Ayan. So, yun sa community natin maging blessing tayo. No, wag tayo yung maging dahilan pa bakit lumalala yung community natin. Kaya napaka-importante nitong pag may nabubuhay ka ng may mission, alam mo meron kang dinidream, meron kang binivision na pinagpipray mo kay Lord na maraming maligtas sa lugar natin. Na maraming makakalala kay Kristo. Lalong-lalo na sa online. Lalo na, marami kaming na-experience na, di ba tayo yung mga cell group leader dito na may mga na-reach out online, maraming depressed na mga kababayan natin sa ibang bansa. Kaya nga thank you kay Lord kasi digital age na tayo ngayon. No? At sa digital world, marami dyan na mga depressed na mga OFWs na mga mga kababayan natin. No, yung they feel empty, yung sobrang lungkot kasi malayo sa pamilya nila. May mga nai-scam pa. No, meron ako na-experience na nang hiram ng malaking amount ng pera. Nangihiram during that time. Tapos, bukod sa kanya, may katrabaho rin siyang ganun. Na-scam sila kasi maraming scammer. Number 1 na tinitira, binibiktima mga OFWs. Kasi ang alam nila, yung mga lahat ng OFWs, lahat mayayaman. Na may mga pera. Ganun ang tingin nila sa tao. Pera lang ang tingin nila sa tao. Yung mga scammers. Pero yung mga yung mga moment talaga doon na tinakwil na siya ng pamilya niya kasi nalaman na scam siya. 'Di ba gusto na magbigti, gusto na magpakamatay dahil sa financial problem. Tapos ang layo niya pa sa pamilya niya, tinakwil siya. No, kasi dapat yung pera daw na yun para sa pag-opera ng anak nila, yung mga ganung moment. Sobrang bigat nung dinadala ng mga ibang kababayan natin online. Diba? And tayo bilang mga lingkod ng Lord, no, may mga maaabot tayo diyan. Minister through prayer. Diba? Minister natin sila, dalhin talaga natin sila sa Word of God. Na yun yung panghawakan nila. Diba? Kahit ang daming problema nilang na-experience, ang daming nilang nadadaanan bilang mga OFWs. Diba? Ayan. So wala tayong excuse na hindi ako makahanap ng i-harvest. Kasi ang daming excuse. Pero kay Lord, si Lord na yung gumawa ng paraan for us. So ang tanong, do we see people the way Jesus see them? Nakikita ba natin yung mga tao kung paano nakikita ng Panginoong Hesus yung mga tao sa paligid natin? No, yung mga lost, yung mga sinners, yung mga seekers of truth, yung mga broken, yung mga hopeless, yung mga may sakit, mga nalagay sa kahihiyan, those na yung mga nasa darkest moment ng buhay nila. Nakikita ba natin sila kung paano sila nakikita ng Panginoong Hesus natin? Pero paano natin sila maakay kung tayo mismo bulag pa rin sa sariling natin? Kalagayan natin. Ine-enjoy pa rin natin yung kasalanan natin. Paano sila maniniwala? Dadalhin mo ko ikaw rin, nag-enjoy ka rin sa pamimintas, pangmamak, pang-chismis. Paano sila maniniwala kung tayo rin bulag sa sarili nating problema? Yung nag-enjoy ka pa rin sa kakapuna mo sa kapwa mo, pero hindi wala kang oras para mag-develop ng tao, para makapag-build ng leaders. Minsan interested lang tayo sa celebration, sa victories ng tao, pero hindi tayo willing samahan sila sa mga breakdown moment nila. Diba? Sabi nga, people don't care how much you know, but how much you genuinely care for them. So, point number 2 po tayo. The workers are few. Yan, sa Luke 10 verse 2b. No? But the laborers are few. Nakita ni Jesus Christ na nung nagmi-minister si Jesus Christ, daming lumalapit kasi gusto ng mga tao dati during the time, puro miracles, healing, diba? Milagro, pera, pagkain. Diba? Pero nakita ni Jesus Christ, ang talagang kailangan din ng mga taong ito, no? Mga laborers. Yung mga taong willing na i-cater din yung talagang needs ng mga to, especially spiritual.
Sabi nga sa Romans 10:14-15, paano naman sila tatawag sa Kanya kung di sila sumasampalataya? No, yung faith. No? Pero paano naman, sabi dito, paano sila masasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasulat, okay, gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Imagine nyo yun. Ang Lord, andun din talaga yung delight niya for sure, no? Na tayo pagdala natin yung magandang balita. Masaya si Lord na gagawin natin yun. Kaya nga tawag sa atin soul winner eh. Regardless kung anong resulta ng pag-winning mo, pag-go mo, considered ka pa rin winner. Kasi ginawa mo eh, na maraming tao ayaw gawin yun. But you are considered winner sa paningin ng Lord kasi ginawa mo. Nag-go ka, regardless of the result. I-reject ka man or tanggapin man nila yung sinasabi mo. So napaka-importante na tayo, speak talaga natin, spread natin yung gospel. Jesus did not say there were too few people to reach. Ang sinabi ni Jesus Christ, few yung workers. Napakakunti ng workers. Even sa mga churches na meron ngayon, 100,000 yung tao, 100,000 yung umaatin sa church, 100,000, thousands of thousands yung umaatin sa church. Pero few lang yung workers. No? Ang daming takot gawin yung pinapagawa ng Lord, pero ang daming nakabukas palad para sa blessing. No? Pupunta lang sa church para sa blessing. Pero pagdating sa pagpapagal, dami ng excuse. And many believers attend church faithfully, but only a few intentionally share Christ and disciple others. Pero nga ako narinig, sabi niya, ayokong gawin yan, parang dagdag responsibilidad ko lang yan. May mga ganang statement. Dapat di maririnig sa ating mga disciple yun. Tayong mga talagang tinanggap si Christ, dapat din natin makikita na dagdag pasanin natin. Diba kayo kasi yung kapahamakan nila, imagine nyo yung dilubyo na pwede nilang sapitin pagtapos na yung buhay natin dito. Imagine that. Sobrang, di ba, masikrumura ba natin, matitiis ba natin yun sila? Tapos ang isipin natin, dagdag responsibilidad lang yun sila. Diba? Dapat wag manggagaling sa mga bibig natin yon bilang mga tunay na mananampalataya ni Kristo. Diba? Masarap maglingkod sa Lord. Today, many Christians are busy with careers. Daming busy sa mga pagkamal ng pera kasi daming kailangang utang bayaran. Alam niyo, meron akong isang short testimony na share ko na lang din dito. Kasi maraming mga tao ngayon, pagdating sa finances, parang laging problemado, aligaga. Pero nakita ko rin talaga si Lord kapag siya, parang binuhos mo na yung buhay mo sa paglingkod sa Lord. Nakita ko, hindi talaga nagpapabaya si Lord sa mga anak niya. Yung husband ko nag-testimony. Pero siyempre, si Lord pala, kapag nakita naman ng Lord faithfully, actually, testimony ng husband ko yun pag nakita niya na faithfully ka, na ginagawa mo lang kung ano yung pinapagawa ng Lord, kayang sumagot ng Lord even in 24 hours or 3 days. No, kahit anong amount pa yung kailangan para masolve yung problema mo. Siyempre, siya yung padre de pamilya. Yung mga katatayan natin, dami namang problema mga tatay ngayon, kakaprovide sa pamilya, tapos walang oras sa Lord. Yun yung sabi ko rin sa husband ko, na pagdating sa provision, si Lord na yung bahala dyan. Basta naglingkod lang tayo. Sabi niya, isa sa mga nakita niya na parang pinamukha din talaga, o pinarealize sa kanya ng Lord, hindi ang tatay ang provider ng pamilya. Si Lord ang great provider. Yes, isa sa mga role talaga ng tatay yun to provide for the family. Pero ang pinaka-great provider pa rin talaga ang Father God natin. At yan yung kailangan na makita, malaman ng mga maraming katatayan ngayon. Huwag kayong masyadong malunod sa pagkatrabaho sa kinain na yung buong buhay at pagkataon nyo kakatrabaho sa mga boss nyo, na anytime pwede kayong palitan. Pero pagdating sa Lord, parang tira-tirang oras lang, parang pagod na pagod pagdating sa gawain ng Lord. So bilang mga katatayan, huwag nating iiwan yung pinapagawa ng Lord. Kasi higit yung
alam niyo yun, iba pa rin yung peace na sumasahod ka tapos may peaceful life ka pa rin. Iba, sumasahod pero parang ang hirap, ang bigat pa rin. Diba? So ganun din, huwag nating hayaan mabisi kainin yung oras natin, buong buhay na lang natin sa pagtatrabaho, paghahanap buhay, diba, yung sa mga entertainment. Okay, puro personal goals na lang. Yes, importante siya, pero dapat hindi niyan mapapalitan yung pinapagawang mission ng Lord sa atin. The church does not exist merely to gather. It exists to be sent. No, hindi lang tayo para mag-gather sa cell group habang buhay. Lahat na kayo pumuti yung buhok pero cell group member pa rin. Huwag niyong hayaan maging ubanin na kayong lahat pero wala pa rin nabibuild na leaders, disciples, hindi pa rin nakapagbuo ng sariling cell group. No? Hindi niyo ba matutuwa si Lord nun? Namatay na lang yung cell group leader niyo, tapos kayo ubanin na lahat, wala pa rin nakabuo ng cell group. Diba? Huwag niyo hayaan maging ganun yung buhay Kristiyano, tapos 30 years na kayo sa church, 20 years na church. Sasabihin niyo, pioneer ako sa church na yan. Pero ano naging contribution mo? Diba? Sa pinapagawa ng Lord na mission. Then number 3, depend on God. Ayan. So Luke 10:3-7. Go, behold, I send you out as lambs in the midst of wolves. So napaka-importante. Itong pinapasan tayo ng Lord pero pinag-iingat din tayo ng Lord. Kasi sa pag-go natin, no, para tayong papasok sa lungga ng mga asong gubat niyan. Siyempre, ang kailangan talaga natin yung power ng Lord to protect us always. Yan. At naalala ko, nagpapasimula pa rin din talaga ako ng cell group noon. Sabi ko, nahirapan talaga akong una. Nag-reach out ako nung puro kabataan pa. 10 years ago na yata. Gumpisa pa lang talaga ako. Unang cell group ko na-dissolve. Pangalawang cell group ko na-dissolve. Tapos, sabi ko kay isa leader ko, ay mentor dang. Pero feeling ko hindi talaga ako para sa, wala talaga akong calling for this. Ngayon, magaga pa ako. So, nag-pray ako ng leader ko. And then, alam niyo, isa sa mga pinarealize ng Lord sa akin, yung sa Zechariah 4:6. Sabi ng Lord doon, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. So doon ako nagpasimula, Lord, hindi ko pala magagawa talaga to kung human effort lang. Then pinarealize sa akin ng Lord, baka nagko-comply na lang ako for the sake na makakomply. Andun yung heart ko na magawa, yung pinapagawa ng Lord sa akin. Gusto ko masunod yun. Pero meron palang pinatanggal mo ng Lord sa akin, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Yun, hindi pala bunga sa sarili nating lakas para sila ay maakay natin, makonvince natin. Sa pagkilos pa rin talaga ng banal na spirito. Napaka-powerful, di ba, ng message na dinala sa atin ni Mentor Dang last week. Yung power ng Holy Spirit. Yun talaga dapat, dyan tayo maging dependent talaga sa pagkilos ng banal na spirito. Ayan. So, Jesus is not giving us a suggestion. Hindi suggestion niya Jesus Christ na pwede ka naman sigurong mag-disciple or pwede ka naman sigurong mag-win soul. No, hindi siya suggestion, command talaga siya. Final command yan na galing sa king natin. No? Dahil possess niya lahat ng authority. Kung talagang Lord natin si Jesus Christ, magpapa-under ka, papasubmit tayo doon sa authority ni Jesus Christ na kailangan natin sundin yun kasi utos niya yun eh. We do not choose whether to obey. We just simply submit. No, simply submit, huwag natin komplikaduhin. Huwag natin gawing komplikado yung buhay natin bilang mga Kristiyano, mga disciple ng Panginoong Yesus. No, huwag natin pangunahan yung kagustuhan ng Lord. No, yung mga mangyayari. Kaya nagkakaroon ng chaos nagkakaroon ng delay. Kinokomplikado natin yung mga bagay na nasa isip natin, mahirap yan, hindi ako para dyan, hindi kasi ako yan, hindi ko kaya yan, yung mga ganong declaration. Hindi mo talaga magagawa yun kapag ganyan yung declaration mo. Umpisa pa lang. Diba? Maling umpisa pa lang Diba? So if the church belongs to Christ, the mission belongs to Christ, the gospel belongs to Christ, dapat yung pag-disciple natin, hindi yan optional talaga. No? Sabi nga, meron ako nakausap before. Sabi niya, magagawa ko yan sis, when the time is right. Sabi niya ganun sa akin. Kailan mo hihintayin yung oras na maging right? Diba? Baka kailangan yung puso nating lahat maging right.
Tsaka yung mindset natin maging right. Bakit? Marami nang namamatay sa paligid natin eh. So, anong nangyari? May namamatay sa paligid niya. Nagkakaroon siya ng regret. Na-sharean ko ba ng gospel yun? Diba? The right time is now. No? Ang gospel, ang soul, kahit mag-survey pa kayo, maraming namamatay ng mga tao every day. So, huwag nating hayaan huli ang lahat. Mahuli na yung lahat bago tayo kumilos at magpagamit sa Panginoong Jesus. So, the disciples were sent with a clear message. The kingdom of God is near. Their mission is not, no? Yung mission naman natin, di para i-promote yung sarili natin eh. Ang pinapromote natin, para sa kingdom ng Lord. Hindi to para sa personal na influence natin. Ang gagawin natin dito, para i-point natin yung mga tao kay Jesus Christ. Kay Jesus Christ alone. No? So, do we see the people around us na God's harvest? Am I simply attending church or am I participating sa pinapagawang mission ng Lord? No? Taga-attend na lang ba ako habang buhay? Or kikilos din ako para mag-participate sa pinapagawa ng Lord? Yan. Alam niyo, naalala ko yun nga, nung natutunan ko rin talaga na mag-depend sa Holy Spirit, doon ako nagsimula. Na nagre-respond na talaga. Nagbuo na ako ng cell group. Dire-diretso na yun. Nakapag-build na ako ng, sa tulong talaga ng Lord, sa galaw ng Lord. Pati ng mga leaders na pinadala ng Lord para katuwang ko sa vision. God has placed in my life, who has God placed in my life that I can intentionally influence for Christ this week. So, naisip niyo ba, sino ba yung mga taong gustong impluwensyahan ko na ilapit kay Lord? Sino yung mga gusto ng Lord na ilapit ko sa Kanya? Nagtitiwala ba ako sa lakas ng Lord more than sa ability ko? Minsan nakadepende tayo, magaling magsalita yan, magiging magaling yung cell group leader yan. Tapos yung pala mayabang, diba? Puro sarili na lang yung inangat, hindi na si Lord. So, Jesus Christ did not wait for perfect disciples. He sent willing ones. Yung mga willing. Na huwag niyong gawin na parang napipilitan lang. No? May mga ganyan, nagsimula napilitan lang pala. Sa dulo, kawawa yung mga tupa na pinapaalagaan ng Lord sa kanya. Nagkawatak-watak kasi napalitan lang pala. The harvest is still plentiful today. Dapat huwag tayong mawala ng pag-asa na parang wala nang aanihin dahil napakarami po nila. So gawin natin yung mission na may tamang puso. Sa darating yung pagkakataon, susubukin ka eh. Kung susukuan mo ba yan, tapos iiwan mo yung sinimulan mo kapag may maling motibo ka sa pagsunod kay Lord. So, ano ba, nasa music ka ba, nasa media ka, nasa leadership ka, just to comply? No? To comply just to please people. Kasi eventually, tatalikuran mo lang din yan. Kung ang covenant mo nasa tao lang, sasabihin lang ng tao. Pero kung ang covenant mo na kay Lord, ang covenant mo, to fulfill yung pinapagawa ng Lord. Kasi yun yung covenant mo na nagsimula kay Lord. Kaya mong tapusin yan sa tulong din ng Banal na Espiritu. So, go back to the covenant that you started, a missional life, because you started it with Jesus Christ. Sabi nga, sa conclusion naman natin, a missional life is not about going to a distant country before serving God. It is recognizing that wherever God has placed you, He has already sent you. The challenge is not whether there is work to do. The challenge is whether we will answer His call. Ayan. So praise God. Thank you kay Lord sa tapos nating mensahe tonight. And thank you muli Lord, sa Lord. No? To God be the glory. So sa pagtatapos po natin, let's close in prayer po mga kapatid. Maraming salamat sa patuloy niyo po na pakikinig sa Bonfire Night. Let's pray po. Hallelujah, Father God, Lord, Ama, maraming pong salamat sa tapos namin gawain mo tonight sa word, Panginoon, na ibahagi sa amin tonight sa Bonfire. And I pray na patuloy kaming mabuhay sa pinapagawa mong mission na galing talaga sa iyo at sa mga salita mo. I pray na patuloy itong magkaroon ng hawaan kami pagdating sa tunay na mission na pinagagawa mo. Dalayan ko, Lord God, na patuloy mo kaming bigyan ng puso at paningin na marami pa talagang kailangan i-harvest. Huwag kaming makontento kung ano lang kung sino lang yung mga nasakupan namin sa ngayon. Magkaroon kami ng spiritual discontentment na marami pang soul na kailangan naming ma-reach out
pabalik sa inyo, Panginoon. At patuloy kaming magdepende sa pagkilos mo, hindi sa lakas na meron kami, kundi sa gagawin mo sa inyong banal na Espiritu, Father God. I pray na patuloy mong pagpalain ang lahat ng mga nakikinig ng mga kapatid namin dito sa Bonfire Night, lahat ng mga leaders namin, lahat ng mga ginagamit mo sa gawain, at lahat ng mga admin ng Bonfire, most especially ang aming mga pastors, Pastor Ramin at Pastor Adel, Father God. Patuloy mo, Panginoon, na pagpalain ng lahat according sa inyong riches and glory, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Oh, what is man you're mindful of, that even though his soul was lost, for him you bore the only cross that could restore. You saw my past and knew my shame, yet still you chose to love the same. This is the gift you freely gave, immeasurable grace. And this is why we sing your praise, lift high your precious
Lift high your precious holy name. Oh, Jesus Christ, the Son of God. Because of your love, our debt is paid. And this is why we sing your praise. Lift high your precious holy name. Oh, Jesus Christ, the Son of God. Because of your love, our debt is paid. Because of your love, our debt is paid. Because of your love, we sing your praise. Praise God and thank you po Ate Beck sa message na hinatid niyo po sa bawat isa. Alam ko lahat po tayo ay na-bless. Kaya we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media sites using this hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. Salamat po sa ating mga pastors, mga primary leaders po natin nagmamobilize for Friday, sa ating mga disciples, leaders, and kung invite ka po dito ngayon and nais mo na ma-involve sa ating mga online cell group, so comment lang po tayo sa ating comment section. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan nating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, yung ating TikTok and Instagram. So lahat po ng ating social media accounts, i-maximize po natin ito all for God's glory. Amen to that, and we also encourage everyone sa darating na online simbahay, 6 a.m. Sabado pa lang andun na nirarally na natin ang ating mga invitations para i-invite ang ating mga friends, family, and colleagues at makasama natin sila upang makarinig ng message na ihatid sa atin ng buting pastor, Pastor Rami Nares Jr. So, thank you and God bless!